Mula umpisa, Farm to Table has always about one simple idea, ang bigyang pugay ang pagkaing Pinoy. Ang bawat episode ay koneksyon sa bukid, sa palengke, sa bundok, sa kusina, sa restaurant, at higit sa lahat, sa mga nakasalo nating kumain. 5 years of exploring flavors, places, and people. Let's celebrate what food has always done best, bringing people together. Food Explorers, this is Farm to Table. 5 years on fire! Para sa ating 5th anniversary, dadalhin ko kayo sa mas pina-level up na food adventure. Tara, magka-camping tayo! Pero hindi ito ordinaryong camping. Dahil ang mga campers ay pagluluto ng ilan sa mga pinakamagagaling na chef sa bansa. Makakasama ko ang ilan sa mga kaibigan at nirerespeto kong mga chef sa bansa. Celebrity Chef Z. Jacinto. Chinese Cuisine Master Chef Welly Rosales. Award-winning Chef Richard Gomez. Pastry Chef Extraordinaire Melissa Pagliarocha. And our rock and roll chef, Mac Dowell Labrador. It's a unique experience kasi iba't ibang chefs yung kasama ko. Pero in an element na hindi rin sila masyadong familiar. From behind the stressful kitchen, pumunta naman kami sa camping site na nagluto pa rin kami, bit-bit pa rin namin yung passion namin, pero at the same time, nag-i-enjoy at masaya. Plano namin, talagang market basket kung tawagin. Kung ano yung ingredients dyan, yun na lang yung gagawin na lutuin. Ito pa lang yung pasabog, kumbaga ito pa lang yung start ng samahan namin. Nandito tayo sa Paraiso de Dion. So antabayanan nyo na lang yung aming gagawin mamaya. With all the campers na nai-inlove sa ganitong klase ng event, siguro the beauty of it is because hindi siya planned at all. Ang ating malaking camping event ngayong gabi, hindi rin magiging posible kung wala ang suporta ng mga campers. We are advised na mag-gather ng mga campers. Actually, nung nalaman nila na ang sponsor is sila Chef Ze, sila Chef Mel, hindi mahirap mag-imbita. Ikaw pa mag-aalangan kasi willing silang sumama agad. We have introduced the Dome way back 2021 pa, kung saan open fire, tapos nagsasabit lang tayo ng mga lulutuin natin. And then it was a very rustic, laid-back approach sa cooking, pero hindi nag-compromise sa lasa. Although yung mga reputable chefs na kasama natin ngayon, first time nila may experience yung Dome mismo. What's good about the Dome is, of course, mukha lang siyang simple, mukha siyang rustic, pero the technical side kasi nun is understanding and having the knowledge on the different heat at saka spots kung saan mo iluluto yung kada protein. Hindi lang naman about camping yung pwede natin ma-cater sa mga tao. Parang mapakita din namin na kaya din naman mga kusinero na magluto outside, hindi lang sa loob ng kusina. Ang reality nito is talagang tulong-tulong kami sa magiging outcome, which is, ang habol namin dito, a solid experience for our campers. Nagliliyab na! Ready na ang Dome! Magluto na tayo! So ito na yung chicken natin. Salt lang siya. Later on, saka natin ilalagay yung ating masala, garam masala, which is a spice na para siyang curry. And then this will somehow give our chicken almost like a jerk chicken-ish flavor profile. Si Chef Mac, magpapakita ng kakaibang cooking technique gamit ang putik. Meron ako isang tita na mahilig magluto. Ako yung ginawa niya assistant. Pinagsasalang niya ako doon sa mga buffet niya. Tapos, yun, doon na ako tuloy-tuloy na nagluto hanggang pumasok na ako sa hotel. Mahilig ako kumain and then the same time, tinatanda ko yung mga ingredients kung ano yon. Tapos, kapag natikman ko na siya, nagka-come up na siya na parang, uy,
kahawig to ng nakakain ko. For my adobo sa gata clay pot, ang una kong ginawa is nagtikdik ako ng bawang, and then naghiwa ako ng sibuyas, and then nagdagdag ako ng konting luya, and then meron akong isang sile, and then nag-ano ako ng toyo, tapos meron tayong suka, konting oyster, and then nilagyan ko na rin siya ng gata. Ang ano natin sa adobo sa gata, hindi ko siya nilagyan ng sabaw. Parang ginawa ko siya for marination, tapos binalot natin siya sa gabi and dahon ng saging. After that, doon natin siya babatutin ng putik or clay pot. And then ilalagay na natin sa sapoy. So 2021, una nating nilabas ang dome. Ito yung setup na nakopya natin sa isa sa mga idolo ko when it comes to open fire cooking, which is Francis Smallman. So yung dome na ito will let us cook multiple dishes at the same time. Naisip natin when Chef Z, Chef Mac, Chef Welly, Chef Melissa, Chef Chad, nag-usap-usap kami na camping style naman yung gusto nila. Doon ko naisip na ipasok at ipaalala ulit na isa tayo sa mga naunang nakagawa ng The Dome. Sa station ni Chef Z, nagaganap na ang preparation para sa grilled pork belly slab. So yung ginagawa ko yung ating belly slab, dapat iro-roll natin to pero para mas mapabilis nating lutuin, gagawin na lang natin is naka-open lang siya. Yung likod naman niya, nauna natin na ginawa, nilagyan natin ng asin at binuhusan ng suka. Actually, yung pinantimpla natin, ano to lagyan lang naman natin ng soy sauce, light soy, konting oyster sauce, tapos salt, pepper, tapos yung tinadtad natin na bawang tsaka yung tanglad. So yung sa metal grill natin na parang ipitin lang natin siya para pag hinang natin doon is hindi siya mahuhulog. Para pag salang natin doon sa apoy is mas pantay. Sorry chef, dapat baliktad, no? Skin side dapat sa baba. Yun. So almost 2 decades na po tayo in the industry para magluto po sa ating mga kababayan. Yung lola ko kasi is talagang kilala sila literal dun sa amin sa bayan ng Taguig na tinatawag sila tuwing may mga pistahan, kasalan. So dahil po nga parang nasa roots namin, so siguro ako po yung sumunod sa kanila para ipagpatuloy kung ano yung meron yung pamilya namin. One of the things that you really have to take into consideration when you're doing outdoor cooking is food safety. So pag gantong wala kayong refrigeration unless marami kayong coolers na dala, one of the tricks that I personally do is medyo slightly frozen yung ating mga proteins. Why? Because you'd have enough time para magstay siya doon sa above danger zone. So, yun yung isa sa mga, I guess, critical na components when you're doing ganito, open fire cooking. If you plan on doing the dome approach, that's one thing that you don't compromise. Actually, kahit sa ang setting naman ng pagluluto. Pero pag ganito, syempre, mas sensitive, mas conscious tayo dapat. For my chicken binakol in bamboo, meron tayong hiniwang sibuyas. And then naglagay rin tayong bawang, and then luya. Then naglagay rin tayo ng tanglad. Tapos nilagay natin yung chicken. After chicken, naglagay tayo ng patis, then pepper. Ang sinabaw po natin is yung sabaw ng buko. Tapos nilagyan din natin siya ng konting tubig. The other one is yung papaya. Nagmula po yung pangalang Jun Quixote from Don Quixote na sikat na Nobel from Spain na talaga namang ang advocacy niya is
kakaiba. Kakaiba in the sense na yung mga imposible gusto niyang maging possible. Si Sir June Ducat, na ang gusto niya pong mangyari, kahit napakahirap, kanya pa rin pong pinaglalaban at may determination po at saka yung faith niya nandun po sa sarili niya. Ang plano po namin parang maliit na farm, taniman. In-encourage po kami na i-develop nyo to into resort kasi kami taga Maragondon pero ngayon lang namin nakita na may maganda palang nakatagong nature dito, tsaka river. Bukod sa camping, marami pang pwedeng subukang extreme adventures dito sa Paraiso de Jun Quijote. At handang-handa na para sa adventure ang paborito nating food explorer na si Sean Visagas. Let's go, Sean! Hello Food Explorers! Welcome and samahan niyo ako ngayon dito sa Paraiso de Jun Quijote where nature meets adventure. So nandito tayo ngayon sa kanilang Skywalk Hanging Bridge. Siyempre, nagsimula tayo dito sa Maragondon at pag tinawid niyo po itong 160 meters na to ay naik na agad. Kung titingin kayo dito sa kanan, may mga lodges dito. Pwede niyo ma-enjoy yung mga views. Andyan si Lolong. Meron din dyan Taal Volcano at syempre ang ganda ng tanawin natin dito. May river, may rock formation. Yung steel panel na yan, kailangan natin tignan. At kahit nakakakaba, eto na po tayo. Wow! Ang taas natin, sobra, umaalog pa pero of course, safe naman tong hanging bridge natin at ang glass panel natin, no? Kahit aminadong may fear of heights, game na game pa rin si Sean na subukan ng cable bikes ng Paraiso. Siyempre safety, number 1 ang safety dito. At para makabawas sa kaba, tumawag pa siya ng rest back. Eto tayo, kasama natin ngayon si Ate Kain. At syempre hindi tayo titingin sa baba. Kasi pag tumingin tayo sa baba, mas kakabahan tayo. Pero na-realize ko, Ate Kain, na-realize ko lang. Maganda to for couples, no? Yes. Kumbaga, kung isipin mo no? Kung girlfriend kita or best friend kita, ma-enjoy natin to ng sobra kahit kinakabahan tayo. At honestly, nung una kinakabahan ako ng sobra at ngayon I'm really settled. Mas na-enjoy ko na ngayon ng view. At kaway naman tayo with 2 hands. Kaya mo yan! Walang traffic dito. Walang traffic dito. Tama ang sinabi ni Ate Kain. At 2026 na, syempre, yung mantra ko is face your fears. At ngayon ginagawa na natin to. At syempre, tinatry natin mag-find ng joy and happiness sa kaba at lungkot na nararamdaman ko nung simula. So yun, natapos na natin itong tandem bike natin. Nang-enjoy naman kami ni Ate Kain. Ate Kain, napasigaw tayo! Meron pa tayo susunod na extreme adventure. Samahan niyo ako! Sandaling nagpahinga si Sean sa isa pang fun attraction kung saan kahit mga bata pwedeng sumakay. Nandito na nga tayo, nakasakay na tayo sa first ever cable jeep here in the Philippines. Aboard this jeep, talaga namang masisilayan mo ang iba pang malaparaisong views ng farm resort. Mapapangiti ka talaga sa lugar na to. Daming ibon, ang ganda ng tanawin, yung hangin napaka-fresh. Tapos, sumabak na siya sa iba pang extreme activities. Siyempre, bago tayo bumaba dyan sa taas at mag-high rope rappel, kailangan muna natin umakyat gamit itong cable rope natin. So, panoodin nyo ako. Ayan. Woo! Okay. 1, 2, 3, sit. Nice one. Continue. Hello guys, eto na ako. Yun. Ito ang zip coaster. At bakit zip coaster? Kasi combination ito ng zipline and roller coaster. Wow! At ngayon, nandito na tayo sa favorite kong gawin, which is ang ATV. So, medyo mahaba-haba, I guess 1 kilometer, 10 to 15 minutes na trail. Samahan niyo ako at dediretso tayo doon sa kayaking area nila. At nagtapos ang kanyang adventure sa isang masayang kayak ride. At ayun, Food Explorers, dito na po nagtatapos ang ating adventure dito sa Paraiso de Jun Quijote. And di ko man na-experience lahat, at least na-try ko yung mga magaganda and yung mga talagang
yaman ng nature kung ano ang meron ang Paraiso de Jun. Isa pang ultimate chef na nakakolab ko ay si Chef Mel. Pareho kami ni Chef JR na galing ng Center for Asian Culinary Studies. I was only 7 years old when my mom was teaching me to do like mga turon, ginataang bilo-bilo, or Filipino desserts, which is our favorite afternoon treats. Mas lalong na-ignite yung passion ko when I was a full housewife with my 5 kids. Isa yon sa nagpa-ignite uli or nagpabalik ng passion ko for cooking. At dahil pastry chef si Chef Mel, ano kaya ang iluluto niya for the campers? Since baker ako, dapat nasa akin yung bread. I'll be doing a focaccia in a setup like this. We don't have oven, we don't have anything. So, syempre, given na yung baking, precision yan. Dapat maganda yung environment, maganda rin yung iyong mga gamit. And so, but this one, we are going to try to do baking in an off-grid without oven and also without any convenience at all. Pwede kang magluto ng kahit anong cuisine in an off-grid. Pero the hardest part is to do and to incorporate baking or pastry into an off-grid event like this. We are going to do like a cast iron. We're gonna put the bread there. Tatakpan namin siya hanggang makuha namin yung temperature na kailangan niya to rise it. Meron na akong pre-fermented dough. So this is, we called it the biga or the pulish. Since open fire siya, naka-direct fire siya, hindi siya convection because walang air na nag-circulate inside. So mas mataas yung temperature niya because direct fire yung gagamitin natin. So we will be doing more on check. Dapat ang gagawin ko, ang plano ko dyan ako magsisear ng fish. Nung nailagay ko na, hindi ko naisip, paano ko siya i-flip. Ang init nito, Chef. So, yan yung mga pagkakamali na mararanasan mo lang when you try, di ba? So, pag hindi ka nga daw nagkakamali, you're not trying enough. Ay, lusot mo pa yun? Ang katulad kong Ilocano chef na si Chef Richard, 2 Ilocano dish ang ihanda para sa mga campers. Ito po yung dinakdakan. So, galing ito sa grill. Yung bagong ihaw. Siyempre, pinakuluan din namin to para mas mabilis na maluto. Ginagamit namin mascara or yung tenga. Kumbaga, yung sa Ilocano, yun talaga yung nakagisnan na niluluto sa dinakdakan. Kung gaano ka-flavorful ang dinakdakan, ganun din ang journey ni Chef Richard papunta sa pagiging kusinero. Nung nasa Spain ako, kasi may mga nakakilala po akong mga president ng gastronomy. So, habang nandun ako, marami akong kinakausap. Then, nagtrabaho talaga ako bilang dishwasher muna. And then, syempre, kailangan natin Pilipino na aralin yung pagluluto. So, talagang nagporsigido ako na aralin doon sa Spain po. Para sa ating poke-poke, ang una kong ginawa ay, syempre, kumuha tayo ng talong, tapos inihaw po natin. Then, pagkatapos ng maihaw, tatanggalin natin yung balat. Then, mag-slice tayo ng kamatis at tong sibuyas. Ito yung talagang ginagamit namin sa Ilocano. Ulam or breakfast pag morning. Whenever you're seasoning a very thick cut of steak, it's perfectly fine to coat it with a very thick coating ng salt. Bakit? Kasi as it renders, as the fat renders, mahuhulog din naman yan. Konti lang yung mapepenetrate dyan. So, be very generous with your seasoning. You do the honor, Chef? Ay, masakit sa mata. Okay. It's an honor rin makakolab ang chef na nagluluto sa isang Michelin-selected restaurant, Chef Welly. Bilang kusinero talaga bilang chef is merong puso. Ang tinitingnan ko yung quality at saka yung customer na kailangan bumalik. Nasa industriya ako, nasa 27 years na po akong kusinero.
nag-ikot na ako papuntang Batangas, nakikita ko yung mga Batanggenyo pagka nagluluto sa malalaking kawa. So napahanga ako sa kanila. So doon talaga ako natutong magluto din. Gumawa ako ng sarili kong marination for this shrimp kebab. Mostly ang hawak ko talaga is Chinese cuisine. So bigla naisip ko gagawa naman ako ng ibang marination sa shrimp para ibang lasa naman ang matitikman para mamaya. Pagkatapos maluto ang mga putahe, panahon na para magsalo-salo kasama ang mga campers. Very good. Ganda pati presentation. Panalo. To the next level, di ba? Dinakdakan, the best. The food is great, Masarap yung pagkain na mga gawa ng chef. including the chef are great. At saka masaya sila nagluluto. Harap. Niluto sa kawayam. So hindi nakikita kung ano yung doneness pero perfectly cooked. Sarap. Having that kind of setup po, maganda po. Just one of a kind experience din. Pwede pa bang bumalik? Chefs, congratulations. Ang saya kasing gawin ng isang bagay na yun yung passion mo at the same time nag-enjoy ka. Walang pressure kasi feeling ko, nagkakaintindihan tayo ng camper na hindi ko nararamdaman sa kanila yung pressure na wala pong pagkain, itong oras na, ganyan. Sa sinauna kasi, ito kasi yung nangyayari noong unang panahon eh. Yeah. So, promote lang natin kung ano yung ginagawa noon. Sobrang saya sa feeling ng ganito kasi more on sa probinsya naman ganito. Yun, oo. Pagka may kasalan, so malalaking kawali tapos ito lang yung ginagamit namin panggatong. So medyo Namimiss mo yun? Na-miss ko yung mga ganun. Senaryo. Kasi tayo is yung trabaho talaga natin is very stressful. Yeah. Pag dun sa ating mga regular duties and yung mga task natin sa totoong laban ng kusina, diba? So parang this time kasi, parang na-feel ko, yung totoong relax lang. Yes. So kalma lang walang pressure. Finally, Chef Mac, yung ginagawa natin na to, para kasi tayong in a way, rock stars eh. Yung ginagawa natin, yung gusto natin, tapos nandyan yung audience. Kasi ang gusto ko lagi pag nagka-campers, meron tayong nadidiscover na food. Yeah. Like yung ginawa natin ngayon, meron tayong binalot sa putik, meron tayong nilagay sa kawayan, which is hindi nila masyadong nakikita yan sa pang-araw-araw nilang buhay. So para tayong nasa playground na. Again, chefs, congratulations. Thank you. As always, it's my pleasure to work with you at makapagpasaya ng ating mga ka-food explorers. Until next time. Thank you. Yes. Nice. At matapos ang maghapong pagluluto, mag-uumpisa naman ang magdamag na kwentuhan. This is Farm to Table.